Magandang umaga po sa ating lahat na nandito po sa call na to. Magandang umaga rin. Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po. Ako po si Ken sa Move as One Coalition. At ako naman po si Haya, mula rin po sa Move as One Coalition. At kasama po namin ngayong araw si Miss Edna Comia. Recording in progress. At si Miss Anna Tolentino. Recording stopped. Bilang ating SSL. Recording in progress. So ang Move as One Coalition po ay isang koalisyon ng lagpas 140 organizations at lagpas 77 po mga individual na kinabibilangan po ng commuters, transport workers, mga kapatid nating may kapansanan, climate justice advocates, mga kabataan at grupo ng mga estudyante, senior citizens, mga manggagawa, healthcare workers, mga namimisikleta cyclists, and iba-iba pa pong sektor. So inorganisa po namin ang Transpo Talks para po malaman ang tindig ng bawat kandidato tungkol sa mobilidad. Yan. At para po sa piece po na natin ng Transpo Talks na ito ay kasama po natin at isang karangalan po ang makasama natin ang presidential at vice presidential candidates ng Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi, Mr. Faisal Mangundato, at mula po siya sa Lanao del Sur, dating tumakbo po bilang gobernador ng ARMM, at kasama rin po natin si Attorney Carlos Serapio, vice presidential candidate, isang abogado at candidate ng Vice Presidente mula Bulacan, at dating naglingkod bilang consultant sa Aquino Administration. At magandang umaga po, Mr. Mangundato and Attorney Serapio. Magandang umaga po rin. Magandang umaga po. Para po sa ating unang segment, ito po yung tinatawag nating yay or nay. So para po sa ating mga kandidato, meron po tayong mag-thumbs up lang po tayo or thumbs down kung okay po kayo sa mga areas po na sasabihin natin or sa mga issue areas na sasabihin natin. At meron po kayong 1 minuto pagkatapos nun para i-explain yung inyong posisyon para dito sa ating issue area. So meron din po tayong timer sa ating screen at i-indicate po ng kung tapos na po tayo or hindi sa ating oras. Okay po ba yun? So magsimula po tayo sa unang issue, no? So yay or nay? Yay or nay po ba tayo sa more elevated expressways ng proposed po na Pasig River Expressway na i-construct on top of the Pasig River? Yay or nay? So thumbs up or thumbs down po tayo dito. So Mr. Mangundato and Attorney Serapio, magsimula po tayo kay Mr. Mangundato para sa kanyang posisyon. 1 minute, sir. Dahil po yan ay programa ng kasalukuyang administration ay sa Bill at nakasaad sa General Appropriation Act, ay yan ang susundan natin na itutuloy natin yung mga magagandang programa ng ating kasalukuyang administration. Sa ganon, ay kung kami po ay paintulutan maging isang Pangulo o Vice Presidente, ay mayroon po kaming adikain, kaya plataforma na kami po ay tatawid sa isang federalismo nang sa ganon ay magawa namin yung gusto naming gawin sa pagdevelop dito sa ating bansa. Maraming salamat po, Mr. Mangundato. Attorney Serapio? Ganon din po ang aking paliwanag. Sinususugan ko po ang sinabi ng aming kandidato sa pagka-presidente na si Ginoong Brother Faisal Mangundato. Datapat gusto naming idein na sapagkat ang aming platform ay isang transition platform at program of action na naglalayong itawid nga tayo gaya na nabanggit niya sa isang federal na struktura ng pamahalaan. Inaakala namin na ang mga ganitong mga infrastrukturang proyekto ay dapat na ating
palaganap pa sa iba't ibang bahagi ng ating lupain o ng ating bansa sa iba pang mga rehiyon. Sa ngayon, nakikita namin na masyadong sobra ang ibinibigay na pansin dito po sa Kamaynilaan. At dahil sa limitado naman ang espasyo, limitado rin talaga naman ang magagawa pa dito. Kaya habang sang-ayon kami dyan, may kwalifikasyon po kami batay sa aming Transition Platform and Program of Action. Maraming salamat po, Attorney Serapio. Salamat po. Sige po, ang sunod naman pong katanungan ay galing po sa ating mga cyclists. Next slide po. Yay or nay, kayo po ba ay sumasang-ayon sa network of protected bike lanes? Magsimula naman po tayo ngayon kay Attorney Serapio. Magpapaliwanag na po ba ako? Sang-ayon po kami sang-ayon po kami sa pagtatalaga ng mga protected bike lanes at maging sa mga motorcycles. Sapagkat nalalaman namin na darami mga kababayan natin gagamit ng paraan ng pagkilos na ito at paglipat-lipat sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod. At ito ay isang paraan din ng pagkilos at paggalaw na mura at hindi gano'n kamahal. Kaya sang-ayon kami rito. Sa katunayan, nakita ko doon sa tinalagang batas, doon sa Bayanihan Heal as and Recover as One, merong 1 bilyon at 300 milyon na pondo ang inilaan para sa pagsasagawa ng mga bike lanes at protected motorcycle lanes. At kami sumasang-ayon dyan. Datapwat, kailangan tingnan din natin yung research and development part na konti ang naibigay na pondo. Salamat po, Attorney Serapio. Sir Mangondato? Sang-ayon po kami sa bike lane dahil sa kasalukuyan na sitwasyon sa ating bansa na mahina ang ating ekonomiya at dependent tayo sa mga pagtaas ng petrolyo o krudo, ay maaaring hindi na makayanan ng ating mga kababayan ang pagsakay ng mga sasakyan na di krudo o kaya di gasolina. Kaya po, ihanda po natin, ang gobyerno natin ay dapat maghanda ng bike lane nang sa ganun, ito ang pinakamurang transportasyon na magagamit ng individual papunta sa kanilang mga trabaho at kung saan nila gusto, na iyon ay isang eksersisyo sa kalusugan ng isang tao. Dapat lang na pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno na magkaroon ng bike lane na sa ganon magiging prepared na ang ating pamahalaan dyan. Yan, maraming salamat po. Sa pangatlo naman po na para sa ating yay or nay, so thumbs up or thumbs down po tayo. Sa mga taong pantay sa kalsada o tinatawag po nating at-grade pedestrian crossings para mas maging ligtas ang mga naglalakad, mga buntis, may kapansanan at bata't matatanda. So yay or nay, so thumbs up or thumbs down po tayo. Mr. Mangondato and Attorney Serapio. Yay or nay po ba tayo? So yan, thumbs up si Sir Mangondato, Sir Serapio. Nakaganyan po. Sige po, start po tayo magpa-explain kay Mr. Mangondato. Sa ngayon po, yung mga daanan ng overpass ay talagang nahihirapan yung mga may edad na at may kapansanan ng mga Pilipino upang tumawid doon sa kabilang pupuntahan sa ibang kalsada. Pero yung pagsabay sa pedestrian ng mga tao
dapat tingnan, pag-aralan, mabuti, tingnan. Nang sa ganon, ay hindi magkaroon ng disgrasya at hindi makasagabal sa traffic ng ating mga sasakyan doon sa pedestrian. Maraming salamat po, Mr. Mangondato. Attorney Serapio? Kaya tagilid yung binigay ko. Qualified na yay ako. Dahil sa mga buntis, may kapansanan, mga bata patanda, siyempre gusto namin na hindi sila mahirapan at makatawid sa pantay na kalsada. Dapat gaya ng sinabi ng aking presidente, ay dapat tiyakin na ito ay ligtas. Sa kasalukuyang kalagayan ng ating mga kalsada, mahirap yan na isagawa, no? At lalo na sa paraan ng pagmamaneho ng ating mga sasakyan. Kaya mas mabuti na manatili yung tawiran na elevated, subalit bibigyan sila ng either may escalator to o kaya may elevator para nang sa gayon ay hindi mahirapan yung mga buntis, may kapansanan at mga matatanda sa pag-akyat dito. Dahil mas ligtas sa tingin ko ang ganong paraan ng mga tawiran. Pero anumang makakabigay ng convenience ay gusto namin gawin sa ating mga commuters. Passengers po. Pedestrians. Thank you po, Attorney Serapio. Yung next question po natin ay tungkol po sa green open spaces. So, green open spaces po, tulad ng panukalang Pasig River Explanade ni Paulo Alcazaren, mga parke sa gilid ng Ilog Pasig, at general po bukas na mga public parks, mga luntiang lugar para po sa ating mga mamamayan. Thumbs up po or thumbs down? Yay or nay? Thumbs up po si Attorney Serapio. Kayo po, Sir Mangondato. Yay or nay po? Yay. Sige po. Simula po ulit tayo kay Attorney Serapio. Napakaganda yung mga ganyang proyekto na mayroong pang environmental dimension, no? Lalo at mayroong pang aesthetic na dimension din, no? Ulit lamang ang aking sinasabi ay matapos gawin to dito sa Kamaynilaan at ibang bahagi ng Maynila, dapat ganyan din ang gawin natin sa iba't iba pang mga rehiyon. Dahil dito nga po sa ating bahaging ito ng Kamaynilaan at Kalungsuran. Kaya tayo ay nagkakaroon na ng reclamation project ay sapagkat talaga nga yung espasyo ay hindi na mapapalapad at mapapalapad pa. At dapat din para-paraan natin, hikayatin ating mga kababayan na ang ekonomiya ay dalhin doon sa mga rehiyon, ay wag natin dito lamang ituon ang ganyang mga proyekto. Salamat po. Serapio. Sorry, thank you po, Attorney Serapio. Sir Mangondato. Sir Mangondato. Internet problem po ata. Sir, nag-freeze po yung screen niya. Ayan, sige po. Go, Sir Mangondato. Tama po ang sinabi ng Vice Presidente na si Kuya Charlie na dapat kung ating gagawin yung isang magandang tanawin o kaya environment na sa ating bansa, iyon ang dapat lagyan yung lahat ng rehiyon ng 17 region sabay-sabay. Maganda po yung programa na yan dahil isa sa frontline na nakikita ng mga tourist na mga tao na buntis sa atin na nakakatulong sa ekonomiya ng ating mga kapaligiran. Dahil po sa ibang bansa, halimbawa sa Singapore, yung War Park nila ay ganyan din ang itsura. Kaya lang sa atin, hindi pa develop yung mga ganyan natin katulad sa Pasig. Dapat magkaroon tayo ng wharf na isa ring parke na mapupuntahan ng mga ating mga kababayan at mga turista.
Maraming salamat po sa ating mga kandidato. Yung sunod naman po, yung weekly car-free day nationwide. So, halimbawa po, walang gagamit ng sariling kotse sa buong Pilipinas, isang araw sa bawat linggo, tulad ng ginagawa po sa ibang bansa. Yay or nay? Weekly car-free day. Yay or nay? So, yay si Attorney Serapio. Yay din si Mr. Mangondato. Mag-start po tayo ulit kay Mr. Mangondato para i-explain po yung kanyang yay vote. Ang unang-unang kailangan ng Pilipino ay may disiplina po. Kaya po sa aming plataforma, nandoon yung discipline exercise at spiritual formation. Nang sa ganon ay ang tao sumusunod sa ating gobyerno at ang gobyerno ay tinitiyak na yung mga pangangailangan ng tao ay siya yung binibigay ng serbisyo ng ating gobyerno. Kaya maganda po yung isang araw na walang lalabas na sasakyan ng mga pribadong mga Pilipino. Nang sa ganoon, nakakatulong sila sa pag-aano ng mga yung paggamit ng parang malaking gastusin na sa bawat isang Pilipino at sa ating gobyerno. Yan po dapat magkaroon tayo kung tayo ay totoo na mayroon tayong disiplina sa ating sarili at mayroon tayong spiritual formation bawat isang tao. Dahil kung may pag-ibig ka sa Diyos, ay may pag-ibig ka sa bayan mo. Yes, sir. Maraming salamat po, Mr. Mangondato. Attorney Serapio, on your yay vote. Ay nagpapasalamat sa aking kandidato pagka-presidente, ang aking presidente na si Brother Faisal, na binigyan diin niya yung isang bahagi ng aming transition platform at program of action. At ito nga ay yung tinatawag naming moral discipline exercises at spiritual formation. Magiging bahagi ito ng pagsasanay sa atin para tayo bilang isang bansa at mamamayan ay maging disiplinado na sa isang araw man lamang nagkakaisa tayo na hindi tayo gagamit ng kotse, tayo maglalakad, gagamit lang ng bisikleta, ano paman. At makakatulong to sa ating environment sapagkat ang kotse ay ito isang pinagmumula ng ating carbon emission. Ano? At ang isang araw na hindi paglabas ng mga sasakyan ay tiyak ko na malaki ang maitutulong para na sa gayon ito ay mabawasan. Kaya po maganda po itong ganitong mga programa para po sa ating mamamayan, sa ating bansa. Kaya sana po maisulong nyo bilang kayo isang one-move coalition. Ayan, maraming salamat po. Attorney Serapio and Sir Mangondato. Ito po, no need to explain. Gusto lang po namin malaman ang iyong yay or nay response. Gusto niyo po ba at game po ba kayo na maglakad at magbisikleta kasama namin? Will you walk or bike with us? Yay or nay? Yun. Ulitin po Thank you natin. po. Kayo po, Sir Mangondato. Para kay Mr. Mangondato, okay lang ba haya? Yes, ayun po. Will you walk or bike with us po? Yay? Thank you po, Sir Mangondato. Sige po. We're done with the first segment po of our forum. We'll proceed po on our second segment. And for this po, meron po tayong tig 1.5 minuto. So 1 minute and 30 seconds. It's a longer time. Sa bawat kandidato po para sagutin yung mga tanong. Let's start po with the first question. When was the last time, galing po to kay Bea Dolores, isa pong commuter at miyembro po ng Renacimiento Manila. When was the last time you rode public transport? And what problems po, Sir Serapio and Sir Mangondato, did you see? And how will you solve these problems should you be elected in office? Your 1 minute and 30 seconds po starts now. Let's start with Sir Mangondato. Sir Mangondato? Nakamute po ata kayo, sir.
There you go. Yung hindi pagsunod ng mga publikong pangsasakyan sa mga trapiko, regulasyon ng traffic dito sa Metro Manila, at ang iba ay nagliliparan din yung mga koloro ng bus na hindi naman sila pinapayagan sa mga road nila dito sa Metro Manila. Kaya po, yan ay pagtunan ng ating gobyerno mula sa LTO at LTFRB na gawin nila yung anong nararapat sa mga publikong pangsasakyan nang sa ganun hindi magkaroon ng disgrasya o kaya hindi magkaroon ng abala sa mga na sumasakay ng mga kababayan nating Pilipino. Thank you po, Sir Mangondato. Attorney Serapio po. Sa katotohanan, honestly, medyo mga ilang taon na rin po akong hindi nakakasakay ng PUB. Opo. Kaya doon sa huli kong natatandaan na ako ay sumakay dito, ang mga nakikita kong suliranin ay yung overloading. Ako minsan ay napakaraming na sumasabit sa jeep na maaaring magdulot ng sakuna. Yung hindi rin na gano'ng mismong disiplinadong pamamaraan ang pagmamaneho ng ilang mga tsuper. Din man marami, pero doon sa nagkataon nung natatandaan ko yun ay talaga namang umahagibis ang takbo at yung pa-ekis pa minsan dahil sa nagmamadali. Pero alam ko may dahilan dyan, naghahanap sa kita. At gayon din ay yung ang mga ibang sasakyan ay medyo may kalumaan na at mausok, kaya hindi na nagiging isang matatawag nating makabubuti sa ating kalikasan o sa ating environment. No? Ang PUB sa tingin ko, matagal na pinto, siguro mayroon ng 50 taon pinag-uusapan. 50 taon sapagkat ako'y nag-abogado sa isang samahan ng mga tsuper, yung malayang pagkakaisa ng mga tsuper sa Pilipinas, ay yan ba ay dapat palitan na o yan ba ay dapat itigil na? Mahabang usapin na yan tungkol sa mga PUB na sasakyan, sa jeep sa partikular. Maraming salamat po. Para po sa ating sunod na katanungan, yung ating pong sunod na tanong, ating sa sunod pong slide natin. Yung ay galing po kay Jaime Aguilar na isa pong transport worker mula sa National Confederation of Transport Workers Union. Ang tanong niya po ay, sa pagbangon natin mula sa pandemya, paano niyo po masisiguro na magiging sapat, maaasahan, makatao, makatarungan sa manggagawa at commuter at sumusunod sa mga health protocol, physical distancing at sapat na ventilasyon ang ating pampublikong transportasyon? Yan po ay galing kay Jaime, na isa pong miyembro ng ating koalisyon. Start po tayo ngayon kay Attorney Serapio. Kaya po nung nabanggit ko kanina, nagkaroon ako ng pagkakataong maging abogado at maging kasama sa isang kilusan ng mga tsuper po nung pampanahon ng dekada 70. At ang tawag po sa kanilang samahan ay malayang pagkakaisa ng tsuper sa Pilipinas o mapagsap. Isa ang leader nito na yumaunas, malakit na ang kaluluwa niya na matalik kong kaibigan at kumpare, si Glicerio Herbero. At siya ang isa doon sa 3 kinikilalang leader ng mga tsuper ng panahon na iyon. At itong ganitong mga usapin, kasama na rin po ito doon sa kanilang mga isinusulong. Ang sabi po nila noon, at ito ay sa tsuper ko rin po natutuhan, kapag ka ang may-ari ng sasakyan ay ang tsuper, ay lubos ang kanyang pag-aalaga po dito. Kaya dito po sa mga tinitiyak natin na ang sasakyan ay dapat na may sapat na ventilasyon, ito ay makakatupad doon sa mga health protocols, ay ito ay maaalagaan, titiyakin na hindi ito mausok, lagi itong malinis, at iba pa. Iba ang magiging pag-aalaga kapag ka ang may-ari ng sasakyan ay yung tsuper mismo at siya ang tinuturing na parang independent contractor siya. At mas malaki rin ang kanyang magiging kita. Datapwat, muli, dapat i-context to
sa usapin ng kung ano ba ang dapat na talagang gawin sa mga uri ng transportasyon tulad ng jeep po. Salamat po. Salamat po, Attorney Sera. Mr. Mangondato. Mr. Mangondato, kayo po, ano po yung sagot nyo sa tanong ni Ka Jaime na naka-flash po sa ating screen? Yes po. Putol yung ano eh. Parang nakamute yata. Ito po yung tanong, Mr. Mangondato. Pwede pag-ulit yung tanong. Yes po. Mukhang hindi pumapasok yung tanong niyo sa kanya. Yes po. Hindi niya naririnig. Uulitin po namin yung tanong, Mr. Mangondato, kung naririnig niyo na po kami. Ayan. So sa pagbangon natin mula sa pandemya, paano niyo po masisiguro na magiging sapat, maaasahan, makatao, makatarungan sa manggagawa at sumusunod sa mga health protocol gaya ng physical distancing at sapat na ventilasyon ang pampublikong transportasyon? Yung tanong po galing kay Ka Jaime Aguilar na isa pong transport worker mula sa National Confederation of Transport Workers Union. Maraming salamat sa kaibigan kong nagtanong dahil ako po ay sa ngayon sa dikay ng maraming Pilipino na transport rider dito sa Pilipinas na dapat ay tulungan sila. Hindi sila gipitin sa mga pangangailangan nila sa pagsakay ng mga sasakyan. Pero alalahanin din ng mga driver o kaya may-ari ng mga operator na may-ari ng mga sasakyan na dapat sila, yung sasakyan nila ay ano sa gusto ng ating gobyerno, nang sa ganon wala nang problema sa kanila na tuloy-tuloy yung pagsakay ng ating mga publiko na makapunta sila sa pupunta nilang trabaho. Na kung kami ang magiging gobyerno na pahintulutan ng sambayan ng Pilipino, titiyakin namin na poprotektahan namin lahat ng mga publikong pangsasakyan basta lamang sila sumunod sa patakaran ng gobyerno, hindi makakasagabal sa ating pamamaraan na maganda ang mga sasakyan natin sa pampubliko dito sa ating bansa. Salamat po, Sir Mangondato. Yung sunod pong tanong, next slide please, ay galing po kay Kuya Ira Cruz, isa pong commuter at isa pong cyclist mula sa Mobility PH. Since 2019 po, the Commuter Bill of Rights has been put on hold. Eager for its enactment, ang pagsasabatas po nito ay 95% of all Filipinos na hindi po nagmamay-ari ng kotse at naglalakad, nagbibisikleta o nagko-commute para po makapunta sa panaroonan nila. What are your views and action points on this bill? Let's start po with our presidential, Sir Mangondato. Ulitin ko, yung paggamit ng hindi makayanan gumamit ng sasakyan na apat ang gulong ay dapat nakasaad sa batas na gamitin yung limbawa, yung bicycle na ito ang pabor sa ating dito sa Pilipinas dahil maano sa traffic, makakaiwas sa traffic at mabilis dumating sa paroroonan, papupuntahan at yan ay gawa ng paraan ng ating gobyerno na lahat ng pangangailangan ng ating mga gumagamit ng bicycle ay maprotektahan sila at hindi sila maabuso ng ating gobyerno tulad ng mga LTO, LTFRB at sa kanyang mga Blue Boys na pinagsasamantalaan yung ating mga kababayan na gumagamit ng bicycle o kaya mga motor.
Salamat po, Sir Mangondado. Tama po yun. Hirap po minsan ng ating mga siklista at commuter sa pagbaybay ng ating mga kalsada. Let's hear from Sir Serapio. Muli sa kapaintulutan po ninyo, bukod doon sa pagsang-ayon ko sa aking presidente na Praisal Magdato, ay nais kong ipaliwanag na dalawa ang konteksto namin sa mga ganitong usapin. Ang isang konteksto ay ang konteksto sa lumang sistema. Sa lumang sistema, sa tingin ko, ang lahat ng maisususog at mabibigay ng suporta ng ating pamahalaan, tulad nga nung nabangging ko na 1 bilyon at 300 milyon ang inilaan para po sa bicycle lanes, sa walk paths, sa procurement ng bicycles, ito po ay batas na. At alinsunod po sa proseso ng ating pamahalaan, anumang pera na kukunin sa kabambayan ay kinakailangan mayroong batas na sumususog dito. Sa lahat po ng mga nagsusulong ng Commuter Bill of Rights, dapat po tiyakin ninyo na yung benepisyo na iyon, na 1 bilyon, 300 milyon, sa procurement ng bisikleta, sa paggawa ng walkpath, sa paggawa ng ay ino-audit nyo, tinitingnan at binabantayan po ninyo. Yan ang sa lumang sistema po natin sa ngayon. Kami naman po, sa aming panig, kung matitingnan po ninyo, hindi ang pagbibisikleta rito sa atin, hindi kasing kalusog ng pagbibisikleta sa ibang bansa. Dahil dito po, bakit smoggy, masyado baka pagdating mo sa oras sa trabaho, himatayin ka na dahil sa nasinghot mo na carbon dioxide. Ang punto ko po dito ay kinakailangan natin pagdugtong-dugtungin yung iba't ibang mga usapin na iyan para nang sa gayon ay hindi natin tinitingnan ng problema ng isang tuldok lamang. We have to connect the dots in the context of a bigger picture. Thank you. Maraming salamat po. Yung sunod pong katanungan ay tungkol naman po sa budget. Sa nakaraang dekada po, at ito pong tanong na pong ito ay nanggaling kay Kisha Mayuga na isa pong cyclist from Life Cycles Philippines. Sa nakaraang dekada, 99% ng 2.8 trillion pesos na road infrastructure budget ay inilaan sa pagpapatayo at pagpapalawak ng mga kalsada para sa kapakanan ng iilang Pilipino lamang na gumagamit ng kotse. Ang nakapilang mga proyekto natin, puro mga tren o rail system ang prioridad. Pero kumpara sa rail, mas mabilis makapagpapatayo ng road-based transport infrastructure gaya ng dedicated lanes for PUVs, terminals, depots, bus rapid transit systems at iba pa. Karamihan din po ng Pilipino ay commuter na sumasakay ng jeep, bus at namimisikleta or naglalakad. Sakaling mahalal po kayo, ano po ang maaasahan namin sa inyong administrasyon tungkol sa pondo ng pampublikong transportasyon? Saan niyo po ito gagamitin? Magsimula po tayo kay Vice Presidential Candidate Attorney Serapio. Muli po, pagpaumanhin nyo kung lagi ko kinukumpara yung kasalukuyan sistema natin sa ngayon doon sa sistemang isinusulong namin na federal. Sa kasalukuyan nating sistema, pag tiningnan po natin ang General Appropriations Act na nabanggit ng aking pangpulo kanina, ang transportation ay mayroong pang-pito siya sa priority ng pondo na inilalaan sa ngayon. So, kung di po ako nagkakamali, pang-pito ng Department of Transportation. At ang malaking bahagi po niyan ay mapupunta hindi lamang sa maintenance ng departamento at ang capital outlay naman, mas marami mapupunta ulit sa mga infrastruktura dito sa Metro Manila muli. At sa ganyan pong sistema, dito na ibubuwas yung malaking bahagi ng pondo. Ngayon, dapat po natin unawain ng isang papasok na administrasyon ay nakatali ang kamay niya sa pondo at programa na inilaan na ng lalabas na administrasyon. Yung General Appropriations Act na lagi namin binabanggit ay kung ang aking pong Pangulo magiging presidente, iyon na po ang kanyang i-implement. As the executive, iyan ang kanyang i-execute. Na pagdesisyonan na yan ng Kongresong lalabas at napagdesisyonan na yan ng Panguluhan na lalabas. Kaya doon na lamang kami maggagawa ng tweaking. At ang tweaking namin will have to be in the context of our transition plan. Dalhin natin ang infrastruktura sa iba't iba pang mga rehiyon, hindi lamang sa kamay nila. Maraming salamat po, Attorney Serapio. Mr. Mangondato, tungkol po sa tanong, sakaling mahalal kayo, ano pong maaasahan namin sa inyong administrasyon
tungkol sa pondo ng pampublikong transportasyon? Ito ang malungkot sa atin dahil ang nakikita natin ang mga pinupunduhan o kaya yung mga binibigyan ng programang priority ng ating gobyerno ay dito lamang sa Metro Manila at sa Calabarzon, Central Luzon at napabayaan na yung mga ibang mga region. Kaya malungkot po. So sa amin, kung nasabi na ng aking Vice Presidente na doon lang kami nakaano sa General Appropriation Act at yan ang may papatupad natin kung tayo ay malulok sa gobyerno at titiyakin lang natin na bawat sentimo ay mapupunta sa programa ng ating gobyerno mula dito sa mula dito sa mga programa sa pagtayo ng mga daan o kaya programa sa transportation. Diyan natin, titiyakin natin na lahat ng pera ng gobyerno na nakalaan dyan ay mapupunta sa kung saan gagamitin yung mga budget tungkol dyan. At ang gusto namin, tumawid na sa federalismo, nang sa gayon, lahat ng region, sabay-sabay, ay magkaroon ng panibagong programa sa kanilang transportation at sa lahat ng mga kasada man ng sasakyan o kasada ng mga train, railways o kaya yung mga barko na ating pinagpagamit sa publiko sa lahat ng ating mga kababayan. Thank you po. Thanks po, Sir Mangondato. Related po to sa kunikwento po ninyo ni Attorney Serapio on the budget. Ngayon pong pandemic, dumoble po actually yung bilang na nagbibisikleta. Ngayon po, 1 in every 4 households po ay cyclist or namimisikleta. At ngunit buwis buhay po ang pamimisikleta, ang paglalakad sa Metro Manila. Noong 2021 po halimbawa, 33 na tao po ang namatay dahil nabangga sila ng sasakyan habang namimisikleta. Ayon din po sa World Health Organization, 34 people ang nahasaktan or namamatay araw-araw dahil sa road crashes sa Pilipinas. Ito pong tanong na to ay galing po kay Doc Mau Ava Mata, isa pong kapatid natin na may kapansanan. Paano niyo po gagawin na mas ligtas ang mga kalsada, daanan, at tawiran para sa mga mahihirap at maaaring masaktan sa kalsada, gaya po ng ating namimisikletang frontliner at mga manggagawa, mga naglalakad, mga bata, matanda, kababaihan, at may kapansanan. Simula po tayo ulit kay Sir Mangondato. Maraming salamat po. Kailangan po yung kaya sa amin ang una sa aming transition platform program ay yung paglagay sa ating gobyerno sa autopilot. This means that we will depend on the civil service professionals, lalo na yung mga undersecretary na sila ay nanungkulan hindi lang sa kasalukuyang administration, kundi pati na sa mga naunang administration. Marami po silang mga ideas sa mga karanasan nila. Marami silang ma-improvise na mga gusto nila upang matugunan yung lahat ng problema, lalo na dito sa transportation, sa mga tao na may kapansanan. Yan ay gagawin ng ating mga professional na mga undersecretary, tutugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Thank you po, Sir Mangondato. Attorney Serapio po. Muli po ay sinususugan ko sa perspektiba na naipresenta po ng aking presidente na si Faisal Mangondato, sapagkat yung mga professional managers po, halimbawa sa MMDA at saka dito po sa Department of Transportation, marami na silang nagawang pag-aaral tungkol sa kung paano tutugunan itong mga ganitong suliranin na maging mas ligtas
ang ating mga walk paths, ang ating mga pedestrian lanes at iba pa sa ating mga manlalakbay at sa ating mga pedestrians. Datapwat, kailangan din po namin sabihin na ang ating mga kalsada dito po sa Kamaynilaan, sa Kalungsuran, ay hindi po talaga nakadesign yan para sa pagkakaroon ng walk paths, pagkakaroon ng bicycle lanes at iba. Kaya ang ginagawa po, improvisation. At pagka-improvisation po yan, nilagyan nyo lamang ng mga sinasabi na parang mga goma-goma dyan o yung linya, sabihin walang papasok dito, hindi po talaga sapat na ligtasyon. And you can only do so much when it comes to certain roads and streets sa atin. Dahil hindi nga po yan kasama sa talagang design ng ating mga kalsada. Kaya wag po tayo basta lang mag-improvise. Kailangan po talaga natin mag-innovate. No? Hindi lamang mag-improvise. Pagkatapos yung napakalaking pondo, 1,300,000,000 para sa bicycle lanes, para sa walk paths, procurement of bicycles ay magamit talaga para sa kapakanan po ng mga maglalakad lamang at mamimisikleta. Sa mga may kapansanan naman ay maglaan talaga para sa kanila na kakaiba, hindi doon sa magulong kalsada natin sa ngayon. Thank you po. Thanks, Attorney Serapio. I think that ends the portion of our questions na main. Dito po, bubuksan po natin ang question and answer natin para sa Media Open Forum in the next 15 minutes. Meron po ba sa medyang nais magtanong? Habang naghihintay po siguro tayo ng tanong mula sa media, ito po, tig 1 minute po, kung sino man po ang gustong sumagot, either Sir Mangondato or Attorney Serapio. Ilang beses niyo pong nabanggit kanina ang pagsulong ng federalismo sa bansa. Interesting po to for transport kasi po ang transport had always been centralized sa ating national government agency. So we have DOTR, we have LTFRB, ang franchising and regulation po, lahat siya nakasentro sa national government. With the ongoing devolution po under the Mandanas ruling, how do you envision devolving transport budget and functions mula po sa ating national agencies gaya ng DOTR at DPWH patungo po sa local government units natin? Kahit sino po sa inyong dalawa. Sa paintulot po ng aking presidente, bago po niya susugan yung aking sasabihin, hindi po devolution ang aming tinitingnan pagdating po sa ating pag-shift sa federal system. Kung ating pong pinag-aralan yung panukalang puno bayanihan Federal Constitution of the Republic of the Philippines, ay ang mga federated regions po ay magkakaroon ng sarili nilang kakayahan at kapangyarihan na kumuha ng taxes, lalo na pagdating po sa mga franchising, sa pagbibigay po ng mga permiso at lahat. Sila na mismo po, pera nila ho yun. Hindi naman gagaling yan sa central government. Kaya ang plano po nila, mas maipapatupad nila at maisasagawa sapagkat may sarili silang kakayahan. Devolution is entirely different po at pagiging decentralization, iba po ang federalization. Iba yung kapag may federated region ka na may sarili ng kakayahan na mag-impose ng taxes at yung kanilang ma-impose ng taxes, magkaroon ng pondo para po sa mga proyekto na katulad na sinasabi namin. Thank you po, Attorney Serapio. I think ito pong question ay naka-address po kay Attorney Serapio also. Nabanggit niyo po kanina, Attorney, na sumusuporta po kayo, tama po ba yung pagkakaintindi ko, sa jeepney modernization? Malaki po ang hinaing ngayon ng ating mga tsuper tungkol po sa panukalang ito. Kaya po ang tanong namin, ano po ang action steps na gagawin nyo kapag kayo po ay nahalal bilang Vice Pangulo para po masigurado that our transport workers po ay hindi maiiwan at magkakaroon ng just transition as we modernize? Ito po ay napakahirap pong sabihin sa aking mga kapatid na mga manggagawa sa transportasyon at sa mga tsuper. Gaya po nabanggit ko sa inyo, 50 taon na nakakaraan. Ako ay naging abogado rin ng isang napakalaking konfederasyon o samahan ng mga tsuper, ang Mapagsa.
Ang sinasabing jeepney modernizations na nakikita ko sa ngayon ay yung mas malaking mga jeepney, mas malaking marami ang masasakay, air condition at lahat. Maganda po yan, no? Pero meron sila sinasabi na hindi makakayanan ng mga operators o hindi makakayanan din mismo ng mga jeepney driver na nais na sila na mismo magmay-ari nito. Dapat po ulit kontekstuhan natin to doon sa talagang mangyayaring pagbabago pagdating po sa transportasyon. Dapat ihanda natin ang ating mga manggagawa sa transportasyon sa talagang hindi maiiwasan na pagdating natin sa mas modernong paraan ng transportasyon at kinakailangan hindi sila mawalan ng hanap buhay na dahil po dito. Ang mahalaga yung hanap buhay na kanilang matutuwa po. Salamat po, Attorney Serapio. Baka po gusto pong magdagdag ni Sir Mangondato? Tama po, si Vice Presidente Kuya Charlie. Dahil kung ating titingnan, yung mga lumang sasakyan natin ngayon ay baka mas matanda pa sa mga 40 years old na mga tao na dapat ay sumabay na tayo sa mga ibang mga estados na mayroon na silang mga sasakyan pampubliko na nagagamit na yung mga sumasakay ay komportable sa kanilang sinasakyan. Ngunit ang sa parte naman ng gobyerno dapat tanungin kung magkano ang kakayanin ng ating mga operators o kaya yung mga tsuper na gusto magkaroon ng pribilehyo na makakuha ng kanyang sariling sasakyan ay yung kakayanin ng ating mga kababayan sa transportation. Dapat magkaroon sila ng isang pag-uusap. Maraming salamat po, Mr. Mangondato and Attorney Serapio. Yung sunod po natin na tanong, at bago po ito ay inaanyahan po ulit namin yung ating mga kaibigan sa media na kung feel free po to raise your hand or type dito po sa ating Zoom chat if you'd like to ask your questions to our candidates. Yung sunod po na tanong ay galing po sa isang commuter na ang tanong niya po ay, the only way to understand the urgency improving public transportation is to experience it firsthand. Will you commit to riding public transport or cycling or walking regularly every week or every month, depende po sa regularity, when you are elected into the presidency or the vice presidency? Pwede po, may gusto po bang mauna? Mr. Serapio or Mr. Mangondato, doon po sa tanong. Mr. Mangondato? Ako po palaging sumasakay ng mga publikong transportasyon sa LRT, MRT, sa bus, sa mga jeepney at yung Grab at taxi. Hanggat ngayon ay ginagamit ko pa rin yun. Yun lang, yung sa mga jeepney at saka bus ay sa ngayon dahil umiiwas tayo sa mga gusto, yung sumusunod tayo sa gusto ng ating gobyerno na yung social distancing at saka yung mga protocol. Gayon pa man, yung experience natin ay maaring mayroon pagkakamali yung mga yung may-ari ng mga sasakyan at mayroon din yung gobyerno. Kaya dapat pagtuunan kung kami ang magiging isang administration ng aking Vice Presidente ay tutugunan natin kung ano ang sobra at anong kulang sa nangyayari dito sa transportation natin. Maraming salamat po, Mr. Mangondato. Attorney Serapio? As of about 10 or more years ago, ako'y kasama sa mga nakikipagsiksikan sa LRT dito sa Santolan Station. Nararamdaman ko yan, alam ko yan. Bago yon kasama rin ako sa mga nag-jeep at tricycle at iba pa. So nararanasan ko yun. Ngayon naman nagkaroon ako ng kapalaran na magkaroon ng sarili kong mga sasakyan. May sasakyan ako malaki. Gabi-gabi nadadaanan ko ang mga kababayan natin dito sa mga ilalim ng tulay dyan sa show at lahat. At sa maniwala kahit hindi, yan po ay
naiyakan ko mga 1, 2, 3 beses. Hindi ko naman sila maisama dahil magagalit sa akin yung mga sasakyan na kukuhanan ko ng pasahero. Ang punto ko, hindi dapat tayo maglayon lamang bilang leader na magsama-sama tayo sa hirap. Ang dapat natin gawin ay bigyan natin ng kakayahan ng ating mga kababayan na mawala sila dyan sa kahirapan ng paghihintay ng sasakyan alas 5 ng umaga pagkatapos hanggang alas 11 ng gabi. Dapat yun ang gawin ng gobyerno. Ialis sila roon sa ganong klaseng kalagayan. Maraming salamat, Attorney Serapio. Salamat po. Aya? Ako po, may tanong po ako. Attorney Serapio, nung isa pong interview sa GMA saka sa forum, banggit niyo po na gusto niyo pong gamitin ang Office of the Vice President para maging table ng idealismo. You wanted to be a table of philosophy, of advocacy, of aspirations and of vision, especially a table for the young people and for the younger generation. Ako po, bilang kabataan, climate change po ay isang napakalaking issue at importante po para sa kabataan bilang kami po ang susunod na henerasyon. Kaya po yung mga inisyatibo gaya ng paggawa ng mas open spaces, gaya po ng public parks, halimbawa, investing yung sa modernized nga pong public transport, pag-invest po sa biking and walking infrastructures, at overall po pag-lessen ng polusyon mula sa kotse. Malaking bagay po ito sa amin. Tanong ko po sa inyo, Attorney Serapio, paano nyo po i-invest ang budget ng OVP para po magresponde sa climate change? Ay, maraming salamat na natandaan mo pala ang aking nagsagot na yon. Ang budget ng Office of the Vice President ay wala pang 1 bilyon. No? Siguro mga 700 hanggang 800 milyon. Pero sapat yon para magsanay tayo mga kabataan na makita nila talaga na hanggat ang sistema natin ay nananatiling ganito, ay katulad yan ng isang program that's trying to run in an operating system that is not compatible with the programs. At yung pong operating system na yon, hanggat ang naghahari nga po dyan, ay yung ilang tao lamang, hindi po tayo makakasulong ng gusto. Maganda ang mga batas, maganda ang mga prescription, pero sa implementation nasasagkaan sapagkat kung halimbawa ang interes ng mga nagmimina ay hindi tugma doon sa interes ng mamamayan na naapektuhan ng mga karumihan na nagmumula sa mina, hindi mapapatupad yan. So it's time for us sana, yung idealism ng mga kabataan, matuon sa pag-aaral. Ano nga ba talaga ang suliranin sa tao at sa sistema at sa lahat sa espiritu po natin. Yung espiritu ng pag-ibig nga po sa bayan at saka sa Diyos. Yun po ang kailangan natin. Yeah, maraming salamat po, Attorney Serapio, sa sagot niyo po sa tanong na yun, na directed po sa inyo. Yung sunod po na tanong, baka po pwedeng maitawag po natin si Ma'am Marisol. Kung tanongin yung inyong yung tanong niya. Ma'am Marisol? Problema mo. Ayan. Habang hinihintay po natin na mag-on yung audio ni Ma'am Marisol, baka po pwedeng tawagin po naming kasamahan, no, sa Move Us On Coalition, si Ma'am Dina Dayaw, para po tanungin yung kanyang tanong. Magandang tanghali po. Sa ating pong mga kandidato ngayon, ang tanong ko po ay ano pong mga katangian ang hahanapin nyo sa pagpili ng susunod na DOTR Secretary? Kunyari po, ako po'y matagal na nagko-commute. Wala pa po akong alam na DOTR Secretary na regular na sumasakay ng tren, bus at jeep. So paano nyo pong pipiliin ang magiging susunod na DOTR Secretary? Salamat po. Si Sir Mangundato po siguro for this question. Sir Mangundato. Ay, maraming salamat po sa nagtanong. Aking kababayan, concern po tayo dyan tungkol sa DOTR Secretary. Pero ang transition platform na po namin ay yung
mga hahawak ng mga departamento ay yung mga professional na undersecretary na naglingkod na nung mga nakaraan pa na mga administration na maraming ideas tungkol sa pagtatakbo ng transportation dito sa DOTR. Kaya po, sila ang bibigyan natin, mamandatuan natin na mag-improvise ng mga ideas kung paano tingnan ang mga kamalian at gawa ng paraan para may tuwid na maganda sa ating publiko na mabigyan ng serbisyo yung lahat ng mga sumasakay na ating mga kababayan. Dito po sa transition namin ay may sasagawa natin ng gusto na may ayos natin yung tungkol sa departamento ng DOTR. Salamat po. Baka po, nito na po si Ma'am. Or may gusto pong idagdag si Attorney Serapio? Doon po sa sinabi ng aking Pangulo na ilalagay namin sa autopilot ang mga departamento habang naghahanda kami na itawid tayo sa federalismo, ay ganyan po talaga. Sila ang may institutional memory, sila ang may historical experience, sila ang nakakaalam ng napakagandang mga programa tungkol po sa transportasyon. Dapat to gamitin natin yung expertise nila. Hindi sila magiging politically beholden. Pagka naglagay ka dyan ng political appointee, mag-aaral pa yan kung ilang buwan bago niya malaman kung ano po yung mga dapat na gawin. Pero po isang professional manager po ng DOTR, kahit hindi pa nga siya sumasakay sa bus na sa kayo, nakakotse na siya, doon sa kanyang historical experience and institutional memory at professional expertise niya, sa tingin ko po makakatugon siya ng mabilis sa mga sinusulong ng mga grupong katulad po ninyo. Kaya yun po ang aming gagawin. Maraming salamat po, Attorney Serapio. Si Ma'am Marisol po, kung nandiyan na po siya, ay pwede niyo pong itanong yung kanyang tanong. Hello po. Can you hear me na po? Yes, ma'am. Good morning. With the indulgence po ng ating host, kung inyo pong mamarapatin, hindi naman ito related sa Transco, pero we'd like to ask rin po our guests regarding po sa latest survey po sa SWS. Sir Maundato, please. Regarding about ano po? Sir, regarding ito sa SWS survey, yung latest po na ginawa na si BBM pa rin po ang nangunguna sa survey, followed by Lenny, Isko at saka Pacquiao. Ano po ang inyong masasabi po dito sa mga survey na ito, sir? Kaninang kagabi, pinapanood ko yung pagtatanong ni Karen Davila sa isang director ng Pulse Asia tungkol sa format ng kanilang pagsusurvey. At natanong doon yung corruption at saka yung trustworthy. At tinanong niya sa director na ito ba naipapaintindi ba ninyo sa tinatanong nyo ng mga tao para butuhan yung sinong gusto nila sa survey na yan. At masalimot po, hindi ko maintindihan yung sagot ng director. Siguro, sabi niya, dahil yung nagbayad o kaya nagpa-survey ay nilagay niya yun. Pero parang hindi naintindihan, napapaintindi sa mga tao kung ano ang ibig sabihin ng corruption o kaya yung pagsisinungaling na tinatanong ay bumuboto pa rin yung mga tao sa tao na yun na wala naman yung tinatanong na nasa ka-corruption at saka yung trustworthy na dapat paniwalaan siya sa mga sinasabi niya. If I may have a follow-up po, pwede po ba? Opo. Sir, so hindi po kayo bothered sa mga ganitong mga survey po? I mean, it doesn't bother you at all. Maraming salamat sa tanong mo.
maaari ang survey ay isang politika, way of politics na ginagamit ng isang mga kandidato na para ma-mindset ang mga tao na ito dapat ang butuhan nyo dahil tingnan nyo, mataas ang rating ko. Pero kung titingnan nyo noon si Pangulong Duterte nung March na nung siya ay kumakandidato ay nasa huli siya sa survey. Pero nung April na ay lumamang siya na maabot na mga 39 point something ang percentage ng yung survey niya, bumaba ay yung kay Grace Poe na mga more or less about 20 something yung yung pamamalagi niya dati sa taas, pero bumaba siya dahil nagkaroon ng changes yung sa survey. Kung mamarapatin ninyo na kami po, kung titingnan nyo ang dami ng mga Muslim ay na botante ay aabot na more or less about 7 million ang botante ng mga Muslim, na idagdag mo pa yung mga katutubo at ang mga kaibigan natin ng mga naniniwala sa atin ng mga Christian, ay maaring malapit tayo sa mga mananalo sa pagkapangulo. Alright. Alright. Salamat po, Sir Salamat Mangundo. I think that's the last question we'll have right now. Thank you po, Ms. Marisol. I think overtime na rin po kasi tayo, so let's have Ken to give instructions for the closing statements. Thank you. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po kami sa kay Attorney Serapio, ay kay Mr. Mangondato at sa ating mga kaibigan sa Move as One Coalition at sa ating mga kaibigan sa media. Ito po yung huling pagkakataon. Actually, hindi pa naman ito huli, pero just for this session. Pagkakataon para magbigay po ng isang closing statement ating mga kandidato tungkol po sa public transportation and mobility. So again po, kung kayo po ang mahalal bilang presidente at vice-presidente, ano po ang gagawin ninyo para maayos ang ating sistema ng mobilidad at public transportation? Any final thoughts, Attorney Serapio? Muli, salamat po sa inyong samahan sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin. Ang tanging masasabi namin po sa inyo, sa lumang sistema, naisip na po nilang lahat ang dapat na gawin para tugunan ang mga suliranin po sa transportasyon. Hanggang dyan na lamang po ang mangyayari dyan. Kaya po, lagi namin sinasabi, kung gusto nyo po talaga na tunay na pagbabago, maging Attorney Serapio? Nag-cut po yata yung kanyang video. Hello? Habang hinihintay po natin yung pagbalik po ng video ni Attorney Serapio, baka po pwedeng si Mr. Mangondato yung magbigay ng kanyang closing statement. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng paintulot na presenta ng aming sinusulong na gusto namin mangyari sa ating bansa, dahil matagal na po tayong yung paghihirap ng ating mga kababayan na Pilipino, lalo na sa transportasyon, na kung ating ibabata yung isang publikong transportasyon dito sa ating bansa ay para nasa huli na tayo maski dito sa mga karatig na bansa natin. Dahil kulang po ang tulong ng ating pamahalaan sa nangyayari sa pagtulong sa mga publiko o kaya yung mga transportation ng ating mga pribadong nagpaano ng mga commuter. Kami po, kung kami ang mapaintulutan na maisagawa namin yung gusto namin mangyari, na magkaroon tayo ng panibagong sistema at maiwalay na tayo sa lumang sistema na ang nagpapagalaw sa atin ay yung mga dinastiya na mga politiko, ay magagawa natin na mapaganda natin ang mga transportasyon pampubliko. Maraming salamat po, Mr. Mangondato. Isang malaking karangalan po ang makasama kayo ngayong tanghali sa amin pong koalisyon, at maasahan niyo po na again hindi po ito yung huling pagkakataon na kami po ay mag-engage kasama ninyo. We are very happy to continue the conversations online and even invite you to our future events
kung saan pwede po tayong maglakad at magbike na magkakasama. Siguro po dito po nagtatapos yung ating programa ngayong tanghali. Muli maraming salamat po si Ken Abante mula sa Move as One Coalition. Hello po, ako rin po si Haya. Thank you po, Sir Mangondato at Attorney Serapio. Ayan. So baka po pwede tayong